Pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip and lock sa Senado. Drip anywhere. Kamusta, Thirdies? Ito, magdi-disclaimer lang ako ha, na walang halong politics ng ating ano ngayon. Tanggalin natin yan. Pero, nasasabi ko sa inyo, no, na isa ito sa mga pinaka-weird na re-reactan natin na hindi mo maiisip na may nagluta tayo sa Senado, tetek ang puti ng mukha ko. Pasensya na po, paalis kasi kami at mainit sa labas. Ang weird! Tignan po natin ha. Ito yung post kay Mariel. Si Mariel, asawa ni Robin Padilla, na alam nating senador. So ito yung nangyari. Nag-post siya, ito yung post sa IG, na naggugluta tayo sa Senado. Ang weird! Pasensya na po kayo ha, pasensya na po kayo. Disclaimer lang ulit, wala po akong hatred kay Mariel. I think din rin naman niya intention na maka-off. Pero ang weird talaga. Medyo tasteless, na totoo lang. Bago natin pagpatuloy yung reaction natin ngayong araw, mag-like, subscribe at notification bell muna kayo. May 1,000 Gcash giveaway tayo. Hintayin nyo yung tanong natin mamaya. Mag-iisip ako. Ito na yung post. Sabi ni Auntie Selena, just in, Mariel Padilla proudly conducts a gluten drip session at the Senate office of her husband, Robin Padilla. The Instagram post has already been deleted after receiving backlash. Hindi ko alam kung totoo yan sinasabi niya dyan dahil parang parody account. Anyways, ayan na. Sabi niya, drip anywhere is our motto. Ang weird nga, te. Hehehe. Yung anywhere na yun is yung Senado. I had an appointment with Drip in Lux PH. But I was going to be late, so I had it done in my husband's office. Alam natin na hindi totoo yan. It's a sponsored post at made up yung story na yan. I never miss a drip because it really helps in so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. So convenient and really effective. Magaling talaga. May mga ibang topic to ha, pero may mga nagsasabi na hindi totoo, something at kailangan nating i-research talaga. Matagal na to, panahon pa namin to, te. High school pa lang ako. Dinedebate na yung effectivity ng glutathione, mga panlinis doon ng kidney, mga ganun keme. Hindi na natin aanuhin yan. Pero, bago natin panoorin yung video, eto, may mga comment yung mga tao. Tignan na natin ha. Kahit saan daw gawing beauty salon. Ginawa pa beauty salon ng Senado. Ano ba yan, Mariel? Yun nga, medyo weird nga. Pasensya na, Mariel. Medyo tasteless na yung kahit saan Senado yung naisip niya. O ito, no decency in the Senate? Is this the type of imagery you want to convey to the Filipino public? The sense of entitlement. Ayan din. And the tone deafness is appalling. Alam natin na napakaraming problema ng Pilipinas. Ang dami mga naaapakang mga Pilipino. The very fact na anong tawag dito, nakakapag-gluta sa Senado, no? Medyo nakikita natin na, ay, bakit ganon? Bakit sila nandyan, gaganyan-ganyan? Samantalang maraming hindi mapaunlakan ng mga Pilipino humihingi ng tulong. Mga ganon mga bagay ba? I think naiintindihan nyo naman ako. What can you say about this? No respect for the institution. Sa ngayon ha, dahil kanina ko lang din nakita to, wala pang sinasabi si Robin Padilla about this or Senate or kung sino-sino man. Wala pang nagbibigay ng opinion about this. Where's the decency? Puro ganyan yung mga ano nila. Ito pa. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina on glutathione. Sharing one of Doc Carlos' posts. Sabi niya, why? We produce our own glutathione in the body. Tayo daw, gumagawa raw yung katawan natin ng gluta. Unless meron kang deficiency daw o kawalan ng produksyon, you don't need to be taking gluta. O yan, doktor na yan ha, siya na yan. Yun lang naman, hagipin lang natin. Ngayon, ito yung video, te. So I'm here now in the Senate because we supported the Eddie Garcia bill na pinasa na sa third reading, approved na siya. Unanimous decision ng mga senador. So, congratulations dahil malaking tulong yan sa movie industry. So, I'm here in the Senate now. Pero dahil iba tayo, ibahin. Sponsored post talaga siya, te. Look at what I'm doing. Drippin'. Alam mo yun, to take your business sa pwede naman kahit sa sementeryo, sa bahay. Kung yun talaga yung gustong point, pero Senate.
Drip and Lux sa Senado. Drip anywhere. Kasi kailangan consistent tayo sa vitamins na nilalagay natin sa ating katawan. And si Drip and Lux really helped me with so many things. So, hindi na ako sakitin. And I just feel so much better. And Hindi na ako sakitin. Anong tawag dito? Medyo, ano ba yung term? Sorry, hindi ko maisip yung term eh. 100% absorption kasi intravenous siya. So, it's really, really... So, promotion talaga ito. Hindi ko alam kung pagmamayari ni kung sino mamayari ng Drip and Lux. Pero promotion siya. Tapos may paano pa, Miss Mariel having her beauty and vitamin drip at her comfort places. Book a drip appointment today. Nakakaloka. Ako yung nahihiya sa kanila, te! Bakit? Bakit ang weird? Sobrang weird talaga! Promise! Hala! Siyempre, ikaw bilang Pilipino, no? Yung ginagamit... Actually, may film ako na yung mga government officials na may kaaway yung asawa, ganyan-ganyan. Ba't ginagamit yung kapangyarihan ng gobyerno para magpaano ng sasakyan? Pero sa susunod na episode natin yon, may mga ganyan mga issue. Palagi yan, di ba? Kung ano-ano yung... Hindi ako makasalita without this being too political. Pero alam na natin yung mga kwento na yan. Hindi lang sa mga kilalang politiko, hindi lang sa kundi sa mismong mga barangay, di ba? Hanggang sa kung saan-saan. Alam na natin yung mga ganyang kwento. At tama nga yung ginamit na term kanina na tone deaf siya. Tingnan natin may mga videos pa. Joke, no? Meron na rin pala agad, May babala ba ang gobyerno sa Glutatrip? Let me explain. Iniimbestiga ang isang pinaghihinalaang pagkamatay related sa Glutadrip. At ang masama pa, ayon sa Food and Drug Administration o FDA, ang ahensya na responsable para aralin at siguraduhin ang safety at effectiveness ng mga pinapasok natin sa ating... Stop ko lang ha. Alam mo na, especially sa TikTok, magalit kayo sa akin pero ang dami nag-a-advise na mag-take kayo ng ganito, mga influencers, mga kagaya ko lang din. Wala namang alam, di ba? Wala namang kami alam sa ganyang mga bagay. Na i-take yung ganyan, i-take yung ganito, papayat ka, mawawalan ka ng sakit. Na alam natin na hindi naman nila alam kung ano talaga yung pinapatake. Huwag kayong masyadong nagpapaniwala. I think importante na ma-regulate yung mga ganung bagay kasi delikado. Yung akala mo ganito yung effect sa'yo, iba pala, no? Unsafe pala. So mag-ingat tayo sa mga ganung mga bagay. Sige, pasok po ulit. natin sa ating mga katawan, wala pang FDA-approved na injectionable glutathione for skin lightening. Ano yun? Bakit ginagawa kung hindi approved? Question ko lang ha, pwede nyo kong gawing tanga, pero hindi ko po kasi talaga naiintindihan. Gamit ng gluta sa ganitong paraan, pwedeng magdulot ng ganitong mga panganib ayon sa FDA. Eto matagal na talaga to sa mga balita pa lang, yung liver, kidney, yung sakit sa balat hindi ko alam yan. Infections sa gaya ng HIV, hepatitis C and B. Kayo na lang po mag-explain sa ilalim. Aprobado lang ng FDA ang Glutadrip as treatment for advanced cancer at kailangan ng prescription ng doktor para magamit ito. Gayunpaman, Kung may kailangan ng prescription ng doktor, bakit ginagawa? Bakit lahat nag-glutadrip? Yun yung tanong ko ha. Hindi ko inaaway yung mga nag-glutadrip kung trip nyo yan, di ba? kalat na ang paggamit ng Glutadrip. Kaya paalala sa mga drip salon, wellness spa at beauty clinic ang pag-promote o pag-distribute ng di-rehistradong health products ay violation ng FDA Act o RA 19. Hindi pala legal yung mga ganyang bagay! Nakakaloka! Di ba? Dahil kay Mariel. At dami magsasarang negosyo. Kaloka. RA 9711 at may parusang kulong hanggang 10 years, Seryoso? 10 years o multa hanggang 500,000 pesos o pareho. Kung kayo ay nakakita ng ganito, pwedeng mag-report sa FDA. Yan ang paliwanag sa tanong na di ba? Ngayon ko lang nalaman, illegal pala yung ganyan. Wala palang keme yan talaga. Iba pa rin talaga pag alam natin yung mga bagay-bagay. Anyways, ito na masyado re-reactan. Kayo na lang yung tatanungin ko para sa 1,000 Gcash giveaway natin, ha? Insensitive ba yung ginawa ni Mariel Rodriguez diyan sa Senado na naggluta siya diyan?
i-comment nyo sa ilalim. So, yun lang po. Si Clara the Third, nagpapaalam.